Dame time naramdaman sa Milwaukee. Anthony Davis at Lakers nakuha na ang kanilang kauna-unahang panalo this NBA season. Ito ang mga nangyari sa dalawang laro kanina sa NBA. Milwaukee tinalo ang Sixers in a close game. Final score 118-117. Marami ang nag-aantay at nag-aabang ng season debut ni Damian Lillard para sa Milwaukee. At in usual Dame time fashion, he didn't disappoint mga kapatid. Scoring 39 points, grabbing 8 rebounds, and dishing out 4 assists in 39 minutes of play. Meanwhile, ang kanyang kamatchup sa kabilang team na si Tyrese Maxey ay hindi rin nag-disappoint. At tulad ng sinabi ko last video ko, inaasahan ko magi-step up si Tyrese Maxey para sa Sixers. Umiscore siya ng 31 points, grab 4 rebounds at merong 8 assists, at siya pa nga ang nanguna para sa Sixers dito sa larong ito na naglaro minus James Harden. Naging dikdikan din ang labanan ng MVP candidates na sila Joel Embiid at Giannis Antetokounmpo. In terms of individual matchup naman, halos same lang ang kanilang numbers, with Embiid scoring 24 points, grabbing 7 rebounds and dishing out 6 assists. Si Giannis naman umiscore ng 23 points pero lumamang siya sa rebounds with 13 rebounds at meron ding 3 assists. Umabot ang kalamangan ng Bucks ng 19 points nung second quarter, pero sa pangunguna ni Tyrese Maxey at Joel Embiid nababa nila ang kalamangan sa 2 points with 1 minute and 29 seconds remaining nung fourth quarter. Pero pinakita ni Damian Lillard na kahit saan man siya magpunta, Dame time is still Dame time. Nang ma-shoot niya ang crucial 3-pointer na ito. Isang amazing win para sa Milwaukee at pinakita nila kung gaano ka-deadly ang tandem ni Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo. Para naman sa Sixers, kailangan ma-solve na nila ang kanilang James Harden problem kung gusto nilang magkaroon ng napakagandang season. Base sa larong ito, maganda na ang contributions ng other players nila. Kailangan na lang nilang tanggalin ang distractions sa kanilang team. Lakers impressive sa kanilang comeback win kontra Suns. Final score 100-95. Prior to this game, marami nang nag-overreact sa disappearance ni Anthony Davis kontra Denver. May nakapagsabi nga na para daw milkshake machine ng McDonald's itong si Anthony Davis. Pero sa performance niya kanina, mukhang mapapatahimik niya na ang kanyang critics. Well, at least for now. Bumawi siya this game by scoring 14 points of his 30 in the second half. Idagdag pa natin na meron siyang 12 rebounds, 2 assists, 3 blocks at 3 steals. Muntik na nga itong masayang dahil kontrolado ng Phoenix Suns ang buong laro at heading into the fourth quarter, lamang ang Suns 84-72. Pero ang napakagandang individual defense ng Lakers kay Durant at yung near triple-double performance ni LeBron ang nagbigay sa kanila ng panalo sa larong ito. Nag-contribute si LeBron with 21 points, 8 rebounds, 9 assists at 2 crucial baskets nung fourth quarter. At one point nga nagkaroon ng 19-3 run ang Lakers kontra Phoenix nung fourth quarter at dito na-expose ang Suns offense. Sa 11 points ng Phoenix nung fourth quarter, 9 doon ay galing kay Kevin Durant na nasurpass na si Hakeem Olajuwon sa NBA scoring list, scoring 39 points at meron ding 11 rebounds in 50% shooting. Ang kakulangan sa playmaking ang magiging problema ng Phoenix this season, lalong-lalo na wala si Devin Booker to stabilize the Suns offense. At kung matagal nga siyang mawawala, kailangan masolusyonan nito ng Phoenix sa lalong madaling panahon. Magsunod-sunod na kaya ang panalo ng Lakers this year? At anong adjustments ang kailangan gawin ng Suns habang inaantay si Devin Booker at Bradley Beal na maging healthy? Kayo, anong masasabi nyo sa mga laro kanina at kaninong performance kayo na impress today? Let me know your thoughts in the comment section below at maraming salamat sa laging pagnood at pag-antay ng aking videos. Hanggang sa susunod kong content. Peace!